ang mga Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas! Maraming salamat, Congressman G. Paras. Maraming salamat po. Mga kasama, tanong ko lamang po sa inyo, papayag ba kayo na binabawi ni John Vic Rimulya ang loob ng Senado? Hindi siya binoto ng taong bayan, kaya dapat irespeto niya ang mga senador na binoto ng taong bayan. Lumayas ka, John Vic. Dapat lumayas si John Vic Rimulya sa loob ng Senado dahil hindi siya ibinoto ng milyong-milyong Pilipino. Anong ginagawa mo dyan sa loob ng Senado? Mahiya ka sa balat mo! Mahiya ka daw sa balat mo. Ang balat pa, ang nahihiya sa kanya. Si John Vic Rimulya, Brother Vince, no? Brother Oli Pagpan, ang kapal na kanyang balat, Vince, sa pagkakapal ng kanyang balat, hiwain na po ang tignumis sa pagkakapal. Ganyan po, kapal ang balat ni John Vic Rimulya sa pagkawalang hiya. Isang sinito sa drown na betan, nakain mo ang drown, mauna pang lalambot ang drown kaysa balat ni Bunjumi ni John Vic Rimulya. Go ahead, Vince. Makapal ang balat at makapal ang ako. At mayroon tayong mga darating pa. Nagpapaabot na ng mga mensahe after lunch. Nagmamakita sila. Papasasya. Mga kasama, Bro, pengen nga bro. ating pagkahihin ang ating mga kasama. Sabay-sabay natin harapin at tapusin ang problema ng ating bayan ito. Dahil sa panahon ito, dito masusukat. Thank you bro. Ano ba ang pipiliin natin? Sarili natin o ang bayan? Ang bayan natin. Dahil ang bayan na ito ang siyang unang nagmahal sa atin. Kaya mas piliin po natin ang ating bayan. Kaya maya-maya kasama, panuorin natin sa live sa laganap sa loob sa Senado. Akalain mo mga kasama, isang elected officials, milyong Pilipino ang bumoto na himatay sa loob dahil sa kulatan na ginagawa ni John Vic Rimulya. Makapalang mukha. Nahimatay po si Senator Pia Cayetano sa loob. Mabuhay na kanikawan yung Vince. Pero dapat hindi mangyari yan sa loob ng Senado. Dapat hindi. At dahil dyan, Vince, pakinggan natin ang boses ng kababaihan. Isa sa mga front movers ng organisasyon ng Vince. Walang iba, si Miss Karen Poblete ng grupo Inday Cares Philippines Movement. Miss Karen Poblete, bilang nanay at bilang isang kababaihang Pilipino. Go ahead po. Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. Yun ang dapat dadalhin natin sa loob ng bulwagan ng Senado. Maya-maya lang, dadagundog ang sigaw na yan. Go ahead, Miss Karen. Hoy! John Vic Rimulya! Pinumura ka sa mga sa social media! Lumabas ka rito! Nandito ang mga tao na pumura sa'yo! Huwag mong kunuhin ang Senado! Mga magugulo kayo! Maganda na mga maraming Pasensya na sir. Hindi, wala kang... Kasi sabi ni Fowler, dito daw talaga sanang bagsakan. Kaya nagbago lang kasi dahil daw, sabi nung marami daw tao dito. Baka na magalit yung mga DRS sa akin eh. Ibig sabihin, nandun na yung ano natin. Nandun na yung mga pagkain. Tinabuhan ako, akala ko papagalitan ako nila. Hindi. Kasi dito ka puna eh. Hindi, talaga naman advice kasi dito eh. Yun din yung advice ni tatay, i-drop daw doon sa designated eh. Kaya may manok din din. Manok to yan? Sabi ka na dyan. Mga kutsara, wala. Dito. Ano mo sa gilid? Sa gilid. Nag-attack sa utak ko! Anong sabi mo sa tayo, messages? May napaw kayo ni ko. Bumili ako ng yelo. Ay naku, kaya hindi nyo talaga maiiwasan, hindi magbuha sa gobyerno nito. Hindi taka ang gobyerno, hindi taka ang mga taong bayan. Ang mga tao ngayon, papunta rito, hinaharap sa EDSA, hinaharap sa Malabon. Huwag yung harapin ang mga
nagbabayad ng tax. Ako, hindi Ubus ako na yung manisa. yelo. Ubus na yung yelo, yung tuwing. Ubus na tayo. Mamamayang Pilipino para lapanan ang mga gobyerno korupsyon. Lalo na ikaw, Marcos! Matagal na ako nagsasalita sa iyo. Gago ng mga polis. Pusasan mo yan, pusasan mo yan. Nagmamagaling. Sabi ko, sir, dito na ako natutulog. Bakit ito pusasan? Ano ba kasalanan ko? Gusto ko lang naman ipasok yung yelo ah. Wala na, wala nang tote. Lahat ng mga inutusan mo, nananahimik na, umiiyak, Sasando ako. nagpamakasasala. Hindi, nakuha naman po sa umpisa. Nagaling sa tao ng kanya. Professional liar. Sigaw talaga ako doon. Tinuloy niya na yun. You are a founder, professional Ano ba yung sila naman lahat. Basurahan? Ayan. Salamat po. Anong answer? Nakalimutan ko yung sabay. Ate, tama na. Magpagaling ka na. Sumama ka na sa akin. Lahat na ang taong bayan nagsasalita sa social media. Kanina, naglalagay ng mga ayaw lumapit kasi nakakasuhan ka. Lahat ng mga kasama ko sa Kirani, ako na lang yata ang hindi nakakasuhan. Nakakasuhan na. Kakapal mo naman ang kamanay mo. Kayo mga at si Tolpo, napadot si Tolpo, nakagaw ko dancer, pinapaligiran. Samantalang siya, nagkakapagkan tayo ng ibang kaya kayong babae yan. Ang kakapal ng mga ninyo, mahiya na po kayo. Yan ang sabi ng President ninyo. Maraming salamat sa mga kasama ko. Kayo lang nandyan. Andun. Quezon City, Duterte Riders Team. Quezon City, andyan siya. Yes. Thank you. Volunteers Group from Mr. Sakit Volunteers Group. At yung ibang pang mga senador ngayon, mga staff nila at pinapalabas sa Senado. At sila ay nag-join na sa rally. Mga staff ng Senado, mag-join na sa rally. Kaya ang panawagan na yan, nagmamamayan, Brother Oliver. Ako naganda sa ating tanghalian. Pagod na ba kayo? Pagod na ba kayo? Remy. Mula doon sa likod, para sa harap. Samahan niyo si Kyrie. Ready? 1, 2, 3, go! May kanta silang nire-request. Yung matagal na nilang hindi narinig. Gloria ang tono. Pero Marcos ang lyrics. Ready? Ready na ba? Marcos, magnanakaw. Marcos, magnanakaw. Marcos, magnanakaw. Magnanakaw si Marcos. Sapa, with feelings. Marcos, magnanakaw. Marcos, magnanakaw. Magnanakaw si mula sa hanay ng mga manggagawang Pilipino, lalo na sa mga OFW. Ang kanyang pangalan, Ferdinand, pero hindi ko siya Marcos. Bakit siya ay Marcos? Si Brother Ferdinand, sa process ng mga overseas Filipino workers sa Bayaning Pilipino. Thank you, Kuya Eric. Ang ganda, Ferdinand Marcos. Ferdinand Marcos Reyes po, OFW dito na Advocate. Meron lang po nabalikan mga kasaysayan sa ating mga bayaning Pilipino na naging pagdigmaan para sa ating kalayaan na ngayon ay sinasakal ng muli ng ating kapwa Pilipino.
pagsisimula ng watak-watak. Marso 22, 1977. Sa loob ng simula ng Tejeros, Cavite, nagtipon ng mga pinuno ng kalipunan pagpunta sa sunod-sunod na laban sa mga Kastila. Gusto na nilang magkaroon ng isang pamahalaang revolusyonaryo na magtutuwid ng gulo sa mga hanay. Ang katipunan noon ay nahati sa dalawang malalakas na sangay. Sa Cavite, ang magdiwang sa pamumuno ni Andres Bonifacio at Mariano Alvarez at ang magdalo sa pamumuno ni Baldomero at Aguinaldo. Pareho silang may tagumpay sa labanan, pero pareho rin sila mayabang sa kanilang sariling teritoryo. Kaya kinailangan ni Bonifacio bilang supremo ng katipunan na tawagin ang pulong sa Tejeros na ayusin ang tunggalian at magalang ng isang pamahalaang kinikilala ng lahat.